Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So, mangusin break muna tayo, no? Break muna tayo kay mangusin. So, meron tayong pag-uusapan. Dalawang video lang naman. Unahin ko to. Nagva-viral ito eh. Ito ay in-upload ni Dean Chase. Ang sabing ganun dito, huh? I challenge anyone to authenticate these clips because I too would want to know if it's real. Ito daw. Panoorin nga natin yung video. As you know, it has not been an easy journey. We had been going in and out of public. It's hard. So many things had happened. Things I can talk about. And things I cannot. Sabi niya ganun. For now, we are safe. But we really don't know up until when Mr. Tubig is scared to death. Sino Mr. Tubig? Which is rightfully understandable. But I was able to convince him to release bits of his clips that has zero traces of him in them. The video is a bit dark, but we found ways to superimpose excuse me, superimpose them and set it on night mode to increase its brightness. So download and spread as fast as you can daw. I challenge anyone to authenticate this video and check frame by frame daw. Here it is. Ayan. Brightness increase for clarity daw. Enough of her. Let's focus on this person in the foreground. What is he doing? Baka may copyright ha. Took out some frames again. Mr. T's arm status flashed. So, pinapa-authenticate ito. Ano sa tingin? Mukha namang yung ano eh. Alam mo ha, sa panahon kasi ngayon, men, ano na to eh. Siyempre, ang sasabihin ko, pwedeng AI, no? Hindi ko alam kung inaano tayo nung gumawa nito eh, para, sasabihin mo na naman AI. Eh, mukha naman talagang AI eh. So, si BBM ba yon? Ako ha, kung ako ang tatanong ninyo, hindi to totoo. Medyo, ano lang yung, medyo palaban lang yung gumawa ng video. Kasi feeling ko, alam mo, ako, kung akong tatanungin mo ha, ang gumawa nito mga pro BBM din eh. Alam mo bakit? Gusto lang nilang i-bait yung mga mga anti-BBM eh, na kalimitan DDS eh. Feeling ko yun lang. Halata naman no, napaka-obvious naman na ito ay
Hindi siya authentic. Well, hindi ako hindi ako eksperto pagdating sa video, pero come on. Yung eye contact pa nga lang may mali na eh. Tsaka sa tingin mo, presidente ka ng Pilipinas, papayag ka magpa-video ng ganyan? Alam mo na binibidyo ka na ganyan? Di ba iisipin mo kasiraan mo yan, men? Tsaka sobrang steady naman ng camera. Diba? Ako naniniwala. Ewan ko kung anong gustong palabasin nung gumawa niyan, ano. O, next. Mhm. Ano ba sabi ng mga nag-comments? Oh, bakit? Yun nga, common sense na nga lang eh. Bakit naman nila bibidyohan ginagawa nila? Napaka-stable ng video para sabihing stolen. Sabi nila, nagbubuk ng Uber. So, oo nga, sobrang stable ng video na... Well, feeling ko, pro BBM din yung gumawa nito eh. Ibibait lang yung kalaban eh. Yun ang tingin ko, ano? Kaya ayoko ng politics eh. May ganun na ano eh. Next! Ito, pinare-react sa akin. Yung nakahanap daw ng katapat. Road rage gone wrong. So, ito yung nangyari sa video. Tugog! Oh, bagsak! Ay, buntik na siya sa ano. Pinalo kasi niya eh. Pinalo ni tropa eh. Wala pala to si tropa eh. Ay, maangas yun oh. Buti hindi ginamit yung bat sa kanya. Wala ka pala eh. Angas mo eh. Takbo si tropa oh. Bagsak si tropa oh. So yun, ito yung sinasabi. So, reaction na nito ni Jel TV. Tingnan nga natin yung sa sa news. Alam ko na news na to eh. Ano ba yung totoong istorya niyan? Sa ano? Feeling ko may may reason to kung bakit kung bakit siya nagkaganyan eh. Tingnan natin sa 24 oras, no. Alam ko, nadaanan ko kasi ito kanina. Saan na ba dito yan? Ito. Regarding yan. Magkasuntukan ang dalawang motorista sa Cainta Rizal. Nakatutok si Dano Tingkungko. Ang ganda ng laban par! Viral na ang away ng dalawang motorista sa Cainta Rizal kahapon. Ang isa halos mahubad ang pantaas, may bitbit na pamalo at iwinawa-siwa sa kaaway na driver. Pero bago pa tuluyang dumampi sa katawan ng pamalo, Bagsak! inuna nung gumanon na yung may dalang baseball bat, inunahan niya na, no? ng pamalo, Mabubuelo ng baseball bat eh. Oh. Ay, di. Nagturo lang pala. Pero feeling niya kasi, inunahan niya na. Bagsak! inunahan na ng nakaputing driver ng sapak ang kaalitang driver sabay agaw sa pamalo. Hindi naman niya ginamit ang pamalo sa kaalitan, Medyo very good si kuya na doon, no? pero inundayan niya ito ng dalawang sapak. Pinalo ni tropa eh. Palayo na ang driver nang mula sa malayo may boses na sumisigaw. Angas mo eh. Kaya nagpang-abot muli ang dalawa. Pero dapat hindi niya na inano eh. Kung ako, pinuprovoke siya uli, no? Suntukin mo ako! Kaya nagpang-abot. Diba? Kung ako, dapat, na-knockdown mo na siya eh. Alis na. Diba? May napatunayan ka namin eh.
abot muli ang dalawa. Paano kung maka-jackpot yung nakahubad, 'di ba? Ikaw naman na maano. Okay na 'yun. Wala eh. Pero isa pa rin yata yung panalo eh, no? Hanggang magpang-abot muli. Ang naunang sinapak na driver, sinapak ulit hanggang sa mawala ng malay. Nagtitrip yan kanina pa, pinaano niya yung nagbabiyahe niya, yung nakaputi. Makailang saglit pa, tila nahimasmasan ng driver na nakaputi. Ibinabangon ang sinapak na driver na walang malay, hanggang sa siya na mismo ang nagbuhat dito sa isang tabi. Ayon sa nag-upload ng video, ang nasuntok na driver ang mainit na sa Cainta Junction pa lang. Umiwas po Di ba nakainom yan? Mukhang lasing yung eh. nakaputi, gumilit po sa gas station. Nung nakita po nung nakaubad na gumilit sa gas station, huminto rin po yung nakaubad. Kumuha po siya ng kargada niya is baseball bat. Dahil sa paghampas na yan, kaya bumaba muli ang nakaputing driver at naganap ang mga nakuhanan ng viral video. Hindi naman anya iniwan ng nanuntok ang kaalitan Very good, hanggang very dumating good. ang mga pulis at ambulansya. Nung pagkatapos ng gulo, sir, nung bumulagtanin yung lalaki, biglang may dumating na pulis, sir, parang napadaan lang. Doon na gumit na yung pulis. Nakatawag naman ng rescue. Ayon sa Cainta Police, nagkaayos na ang magkabilang panig at wala nang inihaing anumang reklamo sa kanilang tanggapan. Pero ang Land Transportation Yun lang. Office o LTO, inisyuhan ng show cause order ang dalawang driver. Ayon sa LTO, kailangan humarap ang dalawa sa kanilang tanggapan 1:00 ng hapon sa Huwebes, February 5. Ayun At lang. magsumite ng paliwanag kung bakit hindi dapat tuluyang tanggalan ng lisensya. Bukod kasi sa nakaapekto umano sa trapiko, may mapaminsalang bagay ang isa sa mga driver. Lumabas din daw sa investigasyon na paso na ang rehistro ng isa sa mga sasakyan na sangkot sa gulo. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, suspendido muna ng 70 araw o 3 buwan ang lisensya ng dalawang driver ayon sa Kawawa LTO. naman yung nagtatrabaho. Nakasuspendido pareho yung driver's license nila at naka-alarm pareho yung sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Dan Pero kung ako doon, nung unang na-knockdown niya na, iniwan niya na eh, no? Okay na sana yun eh. Siguro naman natutunan niya na yung leksyon. Ito yung ano eh, pag ganito, no? Ako naranasan, may time talaga na mapipikon ka sa kalsada. Siguro naman lahat tayo weakness yan, yung ganyan. Lalo na kung pagod ka, no? Ang traffic, mainit, di ba? Yung pasensya talaga ay sobrang baba. Pero sometimes, kailangan mo talagang magtimpi eh. Yung halimbawa, pagka dumating, nagkainitan na, no? Siyempre, nagkasagutan na, no? Tangina mo din. Pag yung isa ay lumampas na, hayaan mo na. Diba? Kasi sometimes iba pag nalampas, parang feeling niya kasi luging-lugi siya. Kailangan makaganti. Doon nagsisimula yung Doon nagsisimula yung gulo eh. Yung hahabulin mo pa. Naalala niyo yung yung sa Marilaki dati, yung naka-ADB nung, 'di ba, parang nakagitgitan yung nakagitgitan yung SUV din yun eh. Tapos nakamotor, sinundan pa nila. Na kung tutuusin, hindi na dapat sinundan yun eh. Halimbawa na nagitgit sila, nagitgit ka lang naman. Wala namang nasira sa'yo, kundi yung pride mo lang. Wala, shit do happens kasi sa kalsada eh. Sometimes makakaranas ka talaga ng kamuntikan ka na. Magpasalamat ka na lang sa Diyos na hindi napunta sa hindi maganda yung kamuntikan mo. Eh, anong nangyari nun, di ba? Hinabol pa nila. Tapos parang hinarang pa nila yung may dala palang barel. Hindi ko sinasabing tama yun na marel, ha? Kahit kailan masama yun. Yung mamarel. Pero sometimes, lalo na pag nakakotsing ganyan, hindi mo alam yung yung makakalaban mo dyan eh, kung anong dala niyan eh. Kaya pag halimbawa nakalampasan na lampas na. Kaya mo na. Hayaan mo siya. 'Di ba? Well, kung ikaw ay lugi, kung ikaw ay napaulan na ng mura, sinigawan ka, wala eh, need mo magtiis eh. After siguro 1 oras o 2 oras, yung yamot na nararamdaman mo na namura ka sa daan, yung sinigawan kang bobo, sinigawan kang kamote,
Mawawala na yun eh. Pag uwi mo ng bahay, makalimutan mo na siguro yun. 'Di ba? Pero pag halimbawa ito, yun nangyari, naghabulan pa, no? Tapos nagpukpukan pa ng kung ano, mga ano. Wala. 'Di ba? Na-videohan pa kayo. Na-immortalize pa kayo sa ano, sa social media. Tapos nakaabot pa ng LTO, parehas pa kayong talo. 'Di ba? Si Kuya, 90 days na wala kang trabaho dahil ano, suspendido yung lisensya mo. Yari ka doon, 'di ba? Anong papakain mo sa pamilya mo? Na hindi, alam ko na hindi rin naman niya kasalanan din kasi parang sinundan lang yata siya eh. 'Di ba? Sana maging maganda na lang yung judgment ng LTO sa kanila. Lalo na doon sa nagtatrabaho. Sorry. Sorry. Kinukulam na yata ako ni Sir Norman Mangusin. Anyway, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.